Ito pala yung paninindigan at ginawa noon ay Senator Just din na si Alan Peter Cayetano at Chis Escudero na ngayon naman ay minority leader si Cayetano at presiding officer si Escudero ngayong impeachment trial kay Sara Duterte, Vice President. Pero ang dinidiin dito ni Prosecutors Jokno, Congressman, na nangyari ito nung corona trial na sinomon ang mga bangko tungkol sa SALN na naging problema noon ng Chief Justice Corona at nahukay na ipatawag ang bangko. Kaya dapat anya, ito yung mangyari din. Doon sa kailang kahilingan, ipatawag ng impeachment court ngayon ang mga bangko, bank record at iba pa, BI record ng pangalawang Pangulo. Ito po yung president or papapatunay sa sinasabi ni Congressman Prosecutors Jokno. With this issue. Sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona, tinanggap ng hukumang ito ang mga ebidensyang nakalap bago pa man siya naupo bilang punong hukom. I believe it was then Senator Judge, now presiding officer Francis Escudero, who raised the question, will the impeachment court consider only Corona's acts as Chief Justice? This after observing that some exhibits predated his appointment as Chief Justice. This matter was taken up in caucus, after which this court decided to allow such evidence. When Philippine Savings Bank President Pascual Garcia III testified before this court in the same Corona trial, he refused to answer the question of then Senator Judge Franklin Drilon on the starting balance of Corona's 2 peso denominated accounts. But, if I'm not mistaken, it was Senator Judge Alan Peter Cayetano who said that records of initial deposits are among the quote-unquote opening documents that should have been brought to the impeachment court. After reading the subpoena, presiding officer Senator Juan Ponce Enrile held that Senator Judge Cayetano's observation was correct. During the same hearing, the presiding officer ordered the issuance of subpoena to PS Bank Katipunan branch manager Annabel Chongson to bring all the bank records of the Chief Justice. A few days later, the impeachment court denied the defense's motion to quash the subpoena for the Peso Bank accounts of CJ Corona. The presiding officer explained that the purpose of the subpoena is to find out if Corona has not included the deposits in his SALN. This court also denied the defense's motion to suppress evidence on Corona's bank accounts. Sa huli, binusisi ng hukumang ito ang bank records ni Chief Justice Corona mula sa kanyang unang balanse bago pa man siya naging punong mahistrado. Ayun. The panel of prosecutors respectfully submits that the subpoenas for the production of the bank records, AMLA documents, and BIR documents of the Vice President and her husband are proper and should be issued by this honorable court. Ayun. Nakita niyo yung punto? Pinapaliwanag po ni Congressman Prosecutor Jokno, veterano pong abogado yan, na pinayagan dun sa impeachment trial na buksan ang mga bank record ni dating Chief Justice Corona. Pati yung kanyang record sa bangko na hindi pa siya Chief Justice. Pumayag ang korte nun. Pinatawag ang mga bank manager at mga personal at mga opisyal. Pinagpaliwanag sa korte. Dahil bahagi yon ng pinagdudahan na baka hindi kasama o hindi sinama sa Statement of Assets and Liabilities ni dating Chief Justice Corona. Ang sinasabi ngayon ni Jokno bilang prosecutors, noon ay pinayagan, pumayag sina Senator Escudero at Senator Alan Peter Cayetano bilang mga senator judges noon doon sa kahilingan at sinang-ayunan pa nila. Bakit anya ngayon dapat anya ay payagan din? Dahil hindi nalalayo yung hinahanap ng mga bank record at BIA record sa Statement of Assets and Liabilities ni Sara Duterte. Kabilang yan sa Article 2 ng impeachment.
ng pangalawang Pangulong tinatalakay ngayon. Yun ang punto ron. At gusto nilang palabasin bilang taga-usig ni Congressman Jokno na hindi lang record nung ito ay Vice President. Simula nung siya ay maging Mayor, Vice Mayor, dapat kasama. 2007 hanggang sa 2025 bilang Vice Mayor, Mayor at Vice President. Dahil kung nagawa kay Corona noon, hindi pa siya Chief Justice, sinilip at pinayagan yung mga bank record at iba pa dahil malayo at hindi kasama sa salin, ito rin ang nangyayari ngayon. At yan din ang pagdududa at nakikita ng mga taga-usig. Malayo sa Statement of Asset and Liabilities ni Sara Duterte, Vice President, yung kanyang mga posibleng kayamanan sa mga bangko at kanyang mga posibleng tama o maling binayaran sa BIR. Ayun. So mayroong president na pala. Meron ang nangyari at ginawa nila. Pinatawag ng korte, sinomo ng korte, impeachment court noon. Bakit anya ngayon hindi pwede? At bakit ngayon ngayon dapat din gawin? Ayun. Nako. Aba. Ewan ko kung anong dating niya. Tahimik si Escudero at saka si Cayetano. Sabi naman ni Cayetano, kung di magkakamali, meron siyang portion sinabing hindi naman siya pwede magbago ng isip. Diba? Talagang hindi pwede. Alam nga namang nung panahon ni Corona, pumabor siya, sumang-ayon siya, isomon yung mga bank record. Tapos ngayon kay Sara Duterte, tinatrial doon din sa iso ng salin. Tapos pipigilan niya. Abay, magkaiba yan. Pag ginawa niya, ay lilinaw yan, malinaw pa yan sa bagsak ng ulan na siya magiging pro-Duterte, pro-Sara Duterte. Pag kanyang pinigilan, yung gusto ng prosecution. Kasi pumayag siya doon sa nakaraang Corona trial. Nako, yung record talagang mahirap na tanggihan at hindi pwedeng ibaliwala. Yan ang nasilip ng team prosecutor. Taga-usig, may hawak ng kaso, ebidensya, at gusto nila tamang proseso. Sa Statement of Asset and Liabilities, yan ang pagkukumparahan ng mga asset, utang, kayamanan kung talagang naideklara ng tama. Kasi ang SALN, for your information mga kaibigan, mandatory. Pinag-uutos yan sa kahit na sinong government official, kahit na empleyado ng gobyerno. Every year, dapat idideklara mo sa SALN ang iyong asset at liabilities. Ay malayo Ang kanyang idineklara, 88 million lang ng 2024. 2025, umabot ng 98 plus, halos 100 million lang. Ang kanyang dineklara sa SALN. On record yan. Pero yung na-discover sa mga bank record, nakakalulang bilyon. Billion. Please like, share, subscribe, and follow.